Muli ay magandang umaga po sa ating lahat. Pakibati niyo po ang inyong mga kapatiran na nasa inyong likuran, nasa harapan. Let's greet one another with the love from heaven. Sapagkat hindi po natin alam, may pinagdadaanan yan. With a simple smile na binigay mo sa kanya, that person will be blessed. Napakahalaga po. Tayo po'y patuloy na pagpapalain ng Panginoon sa kanyang mga salita. We will discuss about glorious victory in facing discipline. Maluwalhating pananagumpay sa pagharap natin sa disiplina na nais ng Panginoon for all of us. Tayo pong lahat ay nakaranas ng disiplina mula sa tatay natin sa lupa. Sino po dito ang nakaranas ng discipline mula sa father natin sa lupa? Yung mga tatay natin. Enjoy ba o enduring? Na-enjoy niyo ba mga palo ng tatay? Mga pagalit ng tatay? Yung mga talagang pagsaway sa iyo ng tatay. Napakalaga na tayo po ay tunay. Siguro, lahat tayo naman ay dumaan sa disiplina ng tatay. Sino po dito nakaranas ng disiplina ng tatay? Sino dito yung hindi kailanman na disiplina? Salamat naman at wala, ano? Okay, ngayon. Sa mga disiplinang tinanggap nyo mula sa tatay nyo, ito ba ay nagbigay ng talagang leksyon sa puso nating lahat? Ha? Meron bang naiwan leksyon sa atin? Sa mga disiplina ng ating mga tatay? Dito po makikita natin na talagang our God is a great Father, na bawat isa po sa atin ay nais niyang talagang gawin ang pinakamabuti para sa ating lahat. And surely He will discipline us in so many ways, sapagkat nais po ng Panginoon sa atin that we will always do what is best and receive what is best. As a good Father, He desires for all of us to exercise our will. Hindi tayo talagang sabihin natin, pinipilit ng tatay natin na sumunod. Tayo po ay binigyan niya ng karapatan na exercise natin ang ating, sabi nga, sariling kagustuhan. Pero with all those things na nararanasan natin, nais ng Panginoon maging maingat tayo to exercise our will with wisdom. Sapagkat pwede tayo magkamali. Sino po dito until now, you are still committing wrong or mistakes sa buhay mo? Ha? Wala pa yatang sabihin natin na hindi na nagkakamali. Lahat ay pwede tayong magkamali. Kaya nga, if we fail, God will surely, many times, will impose discipline. Merong mga disiplina ang God sa buhay natin so that we will learn from it. Tuturuan tayo, i-remind tayo ng Panginoon not to punish us or to make us sad, but to just, sabi nga, i-mold tayo, hubugin tayo ng Panginoon. Na kung saan ito po, ang discipline is one of the most unpopular words in the world. Bakit? Lahat ba ng tao gusto ng disiplina? Ha? Lahat ba ng tao ay nag-e-enjoy sa disiplina? Okay, pero kailangan ba ito? Siyempre, kailangan. Kailangan ito. Kaya nga po, ito yung isa sa mga unpopular na salita sapagkat hindi lahat ng tao ay nag-appreciate sa disiplina. Not everyone ay talagang nag-enjoy o gusto ang disiplina. Kaya nga po, kung maaari lang ang pagdisiplina na ay pwedeng i-avoid na lang ito eh. Pwedeng iwasan. Pero hindi pwede sapagkat gusto ng Diyos, matuto tayo. Why do we need to impose discipline at home? Bakit kinakailangan may disiplina ang tahanan, ang eskwela, ang sabi nga ang street, ang city, ang nation, even ang church? Bakit kailangan may disiplina? Ha? Sa palagay nyo, kung walang disiplina sa house, walang disiplina sa school, sa street, sa nation, sa cities, even to the church, what will happen? Ha? Chaotic, talagang magkakaroon ng hindi magandang tatakbuhin ng bawat isa. Kaya nga, discipline is a must for all of us. Are there people na naging mas mabuti at mas maging maayos after the discipline? Meron ba mga tao after na talagang makaranas ng disiplina ay naging mas maayos kaysa sa dati? Are there people na talagang after the discipline ay hindi naging maayos? Meron? Meron ba? Yes, meron. Kasi merong negative or positive impact ito. Why do parents discipline their children? Bakit?
Bakit nga ba dinidisiplina ng parents ang kanilang mga anak? May sinabi nga po sa Bible, sa Proverbs 22:15, Proverbs 22:15, why the parents need to discipline their children. Para maintindihan natin ang relasyon ng earthly parents natin, earthly father to our heavenly Father. Why? Bakit kinakailangan mag-impose ng discipline ang tatay o ang nanay sa loob ng tahanan? Ang sabi diyan sa Proverbs chapter 22, okay, sa Proverbs chapter 22, may binanggit po diyan. Ano ang sabi diyan sa 22 verse 15? Folly, basahin po natin lahat. Folly is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline will drive it far from him. Sabi nga po sa Tagalog, likas sa mga bata ang pagiging pilyo. Likas po ba ito? Ang pagiging pilyo sa isang bata? Sino dito ang may kapilyuhan ka nung bata ka? Ha, meron? Meron po bang kapilyuhan dito nung bata pa? Pag sinabi ng magulang, matulog ka, tumatakas ka. Ha? Pag sinabi ng magulang, mag-aral ka, nakaharap sa libro, pero hindi nagbabasa. Ha? Diyan natin makikita, likas daw sa bata ang pagiging pilyo, ngunit sa pamamagitan ng palo, sila'y matututo. Sino na dito naranasan ng palo? Napalo na ba kayo? Okay, yes, okay. Kaya nga, it is biblical. Kaya nga sa Amerika, maraming suwail dahil bawal ang mamalo Pero hindi naman para dos por dos ang ipamalo mo. Di ba? Alam natin, merong spanky na tinatawag. Then, anong sabi sa chapter 23 naman? Verse 13 to 14, para maintindihan natin bakit kinakailangan disiplina. Okay? Ang sabi sa 23, okay, chapter 23, 13 to 14. Ayan, basahin po natin lahat. Do not withhold discipline from a child. If you punish him with a rod, he will not die. Punish him with a rod and save his soul from death. Wow! Very clear po ang Bible. Ang sabi dito, disiplinahin mo ang bata, sabi nga, sa wastong pagpapalo. Sabi nga, disiplinahin mo ang bata. Ang wastong pagpapalo ay hindi niya ikamamatay. Manapay, ililigtas mo ang kanyang buhay. Amen? Ibig sabihin, marami palang gamit yung spanky. Na pag pinalo ka, talaga naman, ililigtas mo ang buhay ng iyong anak sa kapahamakan. Kaya dito pinakita sa atin ng Biblia, sabi, wag mong pigilin ang disiplina para sa iyong anak. Sapagkat, sabi nga dito, pagka pinalo mo siya, hindi naman ibig sabihin siya ay mamamatay. Kapag siya'y pinalo mo, inililigtas mo ang kanyang kaluluwa. Now, dito po ay pinapakita na talagang napakalaga ng disiplina sa buhay ng tao. Dito sa Singapore, may disiplina sila doon. Doon ay bawal ang magkalat ng basura kung saan-saan. Bawal din ang umata ng chiclet. Bawal ang chiclet. Di ba? Bawal. Kasi ayaw ng Singaporean na kung saan-saan napupunta yung chiclet. Minsan, nung naglinis pa dito sa church, yung ilalim ng silya ay may chiclet. Okay? Kaya nga dyan natin makikita, bakit? Sapagkat ang tao by nature, kahit sabi mong huwag magdidikit ng chiclet, kumumuta ng chiclet at para siya ay huwag mapagod magtapon, napaka-easy, idikit sa ilalim. Pero dyan natin makikita, yaan ay isang issue sa buhay ng tao na kaya nga ang Singapore ay tinawag na fine nation o fine city. Bakit? Puro multa Puro multa. Pag ikaw ay nahuli, magmumulta ka. Ngayon, sa Panginoon ba, kapag nahuli tayong nagkukulang at nagkakasala, magmumulta rin tayo? Ha? May multa ba? O meron disiplina ang Lord? May disiplina ang Panginoon. Kaya nga, meron bang disadvantage kapag walang disiplina? At may advantages pagka may disiplina? Yes.
Kaya nga po ang pinakamahalaga, alam natin, maging ang Diyos. Nang ginawa niya ang unang tao, ang ating unang magulang si Adan at si Eva, nagbigay siya ng rule to them. Sa Genesis 3:3, sinabi ng Panginoon, sinabi sa Genesis 2, huwag niyong kakainin ang bungang kahoy na nasa gitna ng hardin, ang pagkikilala ng mabuti at masama. Pero, diyan natin makikita, ang God ay nagbigay ng alutuntunin sa kanila. Pero pansinin natin ang noon nangyari sa Genesis 3:3. Binanggit po dito sa Genesis 3:3. Babasahin po natin. Okay. Genesis 3:3, meron pong binabanggit dyan. Ang sabi po dito, nang nahulog ang tao sa kasalanan. Ang sabi nga dito, okay, sa verse 3, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. Sabi dito sa verse 2 muna, the woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. Dito po makikita natin, medyo na iba ang interpretasyon ni Eva doon sa mensahe na inuutos ng Panginoon. Kaya nga po dyan natin makikita, hindi lahat ng tumatanggap ng disiplina ay tinatanggap ng tama ang mensahe na ibinibigay sa kanya. Pero ito ay always for our own good. Sapagkat nais ng Panginoon, matutunan natin ang leksyon natin, sapagkat kapag tayo nagkulang sa Panginoon, we will reap the consequences of it. Our home is the first venue natin to learn many things. Ang mga tahanan po natin, ang unang lugar na tinuturuan tayo ng Panginoon to be trained, para tayo turuan, para hubugin, para i-build up, to become the person God wants us to be. Kaya nga po, ang tahanan natin, kung ang tahanan natin ay medyo magkulang sa disiplina, marami mga bata ay talagang nagiging delinkwenteng bata. Dito po ay pinapakita sa atin, kinakailangan yung mga values natin ay matutunan natin sapagkat ito'y mahalaga. Napaka-importante sa buhay natin ang disiplina. Kaya kung tayo po ay nadisiplina, you are so blessed. Amen? Kaya ngayon simpleng paglilinis, simpleng pag-iimis, simpleng pagsabi hugas ng plato, simpleng pagsabi ngayon pag umuwi ka ng maaga, huwag kang magpapagabi, disiplina yun. Pero yun ay para sa ikabubuti mo. Mag-aral kang mabuti anak, na yan ay disiplina ng mga magulang. Pero many times, nami-misinterpret ang disiplinang ini-impose sa tao. Kaya nga, marami mga tao kapag dinidisiplina, ito ay nagre-rebelde, nagre-resist, nagre-resent, ito ay nagre-reject. Kakaunti ay nagiging mapagpasalamat, appreciative at grateful sa disciplines. Kaya nga, tayo po ay talagang, lahat tayo ay tunay na nakaranas ng disiplina. May mga taong pag tumanggap ng disiplina as they look back, happy sila sa disiplinang tinanggap nila. Pero may mga tao na tumanggap ng disiplina, malungkot ang kanilang pakiramdam dahil dinidisiplina sila. Pero dyan po natin makikita, kailangan natin iyon. Now, tignan po natin sa Biblia, ano ang sinasabi about discipline. Hebrews chapter 12, tayo pong lahat ay babasa. Hebrews chapter 12, verses 4 to 13. Hebrews chapter 12, verses 4 to 13. Antayin po natin. Medyo mabagal yata yung ating no? Okay? Sige po. Tayo po lahat ay tumayo. Sabay-sabay natin basahin ito. Hebrews chapter 12, verses 4 to 13. Sabay-sabay po natin babasahin. Let's read together. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. And you have forgotten that the word of encouragement that addresses you as sons. My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when He rebukes you. Because the Lord disciplines those He loves, and He punishes everyone He accepts as a son. Endure hardship as discipline. God is treating you as sons. For what son is not disciplined by his father? If you are not disciplined, and everyone undergoes discipline, then you are illegitimate children and not true sons. Moreover, we have all had human fathers who disciplined us, and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of our spirits and live? Our fathers disciplined us for a little while.
they taught best, but God's discipline us for our own good, that we may share in His holiness. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Therefore, strengthen your feeble arms and weakness, make level paths for your feet, so that the lame may not be disabled, but rather healed. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Dito po makikita natin sa aklat ng Hebreo, ay binanggit sa atin kung paano ang tatay sa lupa at ang tatay sa langit na nag-i-impose ng discipline sa buhay nating lahat. At ito, isang bagay na kinakailangan ma-appreciate natin kung tayo dumadaan sa disiplina. I remember noong time na ako ay nagmi-minister sa isang lugar, na ako ay nagminister sa isang tao, talagang grabe ang disiplina ang inabot niya sa tatay niya, at talagang siya'y nagrebelde, to the point na habang siya ay pinagpe-pray ko, miniministeran ko siya, nag-undergo siya ng inner healing at deliverance, siya ay may hawak ng malaking tuwalya, at yung tuwalya niya ay talagang luha, sipon, lahat. Grabe ang luha niya. Ito po ay tatay na ng tahanan, ha? Tatay na siya. May mga anak na siya. Na talagang nagre-recall siya sa disiplina ng tatay niya, na talagang naging sugatan siyang todo-todo. Grabe ang sugat sa puso niya. Sapagkat dyan natin makikita na medyo may maling sistema ang naging disiplina ng tatay niya. Sila yung mga sabi nga ay talagang, noong time na yun ay talagang grabe ang naranasan niya na talagang meron naman silang kaya, pero kapag may pangangailangan siya sa eskwela, hindi siya makahingi sa tatay niya kahit may kaya sila. Dahil gagawa daw siya ng paraan para siya ay talagang magkapera lang pambayad niya doon sa kanyang mga kailangan sa eskwela. At meron siyang yung isang kapatid niya, minsan nag-usap din kami, meron ni-recall ang kapatid niya. Kapag nagalit ang tatay niya sa kanila, ang gagawin, nilalagay sila sa sako, pagkatapos itatali sila sa puno habang nakatali sa loob ng sako. Sako ha? Tatali sila at pagkatapos ang tatay niya ipepwesto at idodos por dos sila habang sila ay nakatali sa sako. May time na ang kanyang isang kapatid ay hindi nakayanan. Ang nangyari ay napuwersang lumaban sa tatay niya, nakikita niya yung kapatid niya nasa loob ng sako at pinapalo ng kahoy. At habang pinapalo ay talagang umaano yung sakong yon. Nangyari yung mas matandang kapatid ay lumapit sa tatay at yung lola pala ay lumapit at inaawat yung kanya anak. Tinaboy ang lola at tumilapon yung lola sa parang may putikan. And then ang ginawa ng isang panganin anak, sinuntok niya ang tatay niya. Sinuntok niya ang tatay niya, hindi niya nakayanan. Na minsan ang kanyang anak kapatid na babae naman, pinarusahan din ng tatay, talagang grabing pamamalo, na talagang duguan ng muka, hanggang talagang inangat niya yung kapatid niya at inalis niya doon sa tatay niya, puro duguan ng muka. And you know what? Ito isang klaseng disiplinang maling-mali. Maling-mali. Kaya nga dyan natin makikita, merong mga disiplinang mali na talagang nireject at niresist ng kanilang mga anak at tunay na ito'y nagbigay ng pahirap sa puso ng mga anak. Kaya nga dito po makikita natin, ang Diyos ay nagbigay din sa atin ng halimbawa bilang isang ama kung paano siya magdisiplina bilang isang tatay. Na napakalaga po na if we will discipline our children, see to it that you do it out of love, sa pag-ibig. Meron naman kaming tsohin sa sobra namang lambot, sa sobra namang tender ang kanyang puso. Pagdidisiplinahin yung kanyang anak ng mga lola, ng nanay, sasabihin, yung mga tender naman pala, yung mga lola, yung nanay, sasabihin doon sa tatay, huwag mong ganyan yung piping, baka nervyusin ang bata. Huwag mong paluin, baka matakot ang bata. Bandang uli, nung lumaki yung bata, sila na ang ninervyos. Kasi hindi na disiplina. Naging extreme both. Kaya nga po, dyan natin makikita napakalagang disiplina na ipinimpose sa atin ng Biblia. Ang sabi dito po, kapag tayo nagkakamali sa Diyos, nagkakasala tayo sa Panginoon, may binanggit dito, in your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. You have forgotten that word of encouragement that addresses you as sons.
My son, do not make light of the Lord's discipline and do not lose heart when He rebukes you. Because the Lord disciplines those He loves and He punishes everyone He accepts as a son. Ang Diyos natin bilang isang tatay, nag-i-impose siya ng discipline. Pero as we receive discipline from our God, kapag tayo nagkakasala, nagkukulang sa ating Diyos, remember, isang bagay na dapat makita natin kapag tayo tumatanggap ng disiplina, don't take God's discipline lightly. Huwag natin tingnan ang disiplina ng Diyos na napakagaang na wala tayong seriousness. Maging seryoso tayo kapag merong itinuturo ang Diyos sa ating lahat. Sapagkat ang Panginoon gusto niya na tayo disiplinahin so that we can be the best person that He wants us to be. Na kung saan ang Panginoon ay nag-i-impose ng discipline sa atin kapag tayo nagkakamali, nagkukulang sa Kanya, meron siyang disiplinang nais nating matutunan. He will not do anything for nothing. Sapagkat hindi niya gagawin anumang bagay nang walang dahilan ng Diyos. Kaya nga, dito po ay pinapakita sa atin. Sa panahon na ikaw ay pwedeng disiplinahin ng Diyos, I've seen lives being disciplined by God in so many ways. Sa church, kung paano dinidisiplina, minsan, even yung mga karamdaman, even yung mga dumadating na sitwasyon sa buhay, disiplina ng Diyos yun. Pagpapahayag ng Diyos yun. Maraming paraan ng pagpapahayag ng Diyos upang ipakita sa atin mayroon siyang gustong sabihin sa atin. May pagpapakita ang Panginoon ng katotohanan sa buhay ng tao. Sapagkat ayaw ng Panginoon na tayo makasuway sa Kanya. At the starting point na tayo nakakaranas ng disiplina mula sa ating tatay, sa langit, it is painful, but the end point is transformation. Kapag po tayo ay dinidisiplina, nasasaktan tayo sa umpisa, pero ang pinakakawakas-wakasang magaganap sa atin, magbabago tayo. Transformation that will truly change us. What we have learned sa mga things na nagaganap matters most sa ating God. Ano ang natutunan mo sa disiplina ng tatay mo? I remember yung tatay namin nung nabubuhay. Nung kami mga bata pa, medyo mas stricto siya compare sa mama ko. Mas stricto po siya. Kami nakapunta lang sa swimming, Christian na kami. Kilala niya pa, it's so happy makilala niya yung mga nasa Alpha and Omega, kaya siya pumayag. At hindi kami pwedeng mag-sleep over sa bahay ng may bahay. Hindi kami pwedeng makitulog sa bahay ng may bahay. Ayaw ng tatay ko yun. At kung meron kang kaibigan, dalhin mo sa bahay, magluluto siya, papakainin niya, pero hindi ikaw ang dadayo. Ayaw ng tatay ko yun. One time, meron akong hindi malimutang event. May nagbigay sa amin ng lugaw, ang bata-bata. Gusto mo yung bigay? Minsan, masarap yung kumain ng bigay. I don't know, kayo ba naranasan niyo yung minsan, may time na gusto mo yung binigay ng iba. Di ba? Ang nangyari, binigyan kami ng isang bowl na lugaw, and then kaming magkakapatid, parang nag-agawan ko, may naalala ko nung bata kami, nag-agawan kami nun eh. Nang nakita ng tatay ko, nagalit siya. Alam niyo paano siya nag-impose ng discipline? Kinabukasan, eto na ang disiplina. Nagluto ng malaking kalderong lugaw at sabi niya, mula umaga hanggang gabi, ubusin niyo yan. At yun ay talagang natandaan namin yun. Kaya nga, talagang mali pala yung nag-aagawan sa food. Kaya nga dyan natin makikita na napakalaga sa buhay natin, we've learned the lesson well. Na kung saan tinapatan ng disiplina ng tatay ko. Na kung saan ang tatay ay talagang merong mahalagang disiplina ini-impose sa mga anak. Sa mga kapatid ko, bawal ang manigarilyo. Hindi pwede silang magsigarilyo. Kaya minsan nahuli niya yung kapatid ko na ninigarilyo, ay mahilig sa sigarilyo, ay talaga alam ko, pinalo niya. At ang pamalo pa niya ay talagang sinturon. Na minsan siya ay natutulog sa bahay, biglang bumalikwas ang tatay ko, biglang naalala niya, yung kapatid ko ay baka nandoon, wala sa eskwela, nasa boulevard. Kasi uso yung boulevard di pa natatambakan yan, yung mowang yan, wala pang tambak yan. True enough, pagpunta niya, sayang-saya yung mga kapatid ko, yung bag nasa isang tabi, uniforme nasa isang tabi, lumalangoy doon sa Dewey Boulevard. Pagdating, sigurado, gulpe. Yun lang naman yun. Kaya nga dyan natin makikita na kapag siya'y nagsit-sit na sa amin, na talagang sumitsit na yan, psst! Papa yun! Takbo na kami!
Alam na namin yon. Kaya nga dyan natin makikita, but as we grow old, we truly appreciated it. Na-appreciate namin yon. Kasi hindi nag-wayward ang buhay mo. Meron kang natutunan sa disiplina ng tatay mo, kahit ng nanay mo. Kaya nga, may mga times pa, naalala ko noon, nung bata ko, mahilig ako sa bata, hiramin ko yung bata ng kapitbahay, lalaruin ko, alaga-alagaan ko. Pagkatapos sabi ng papa ko, halika, maghiwa ka ng patatas. Ang bihira naman. Naglalaro ako dun sa bata eh. Maghihiwa ako. Pero alam nyo, dinevelop pala ng tatay ko yung hilig ko sa luto. Kaya pala mahilig ako sa luto kasi nga, dinevelop niya sa akin yon. At na-appreciate ko ngayon. Pero nung ako'y bata, nagagalit ako, naiinis ako. Pero I thank the Lord sapagkat merong ganong event sa buhay mo na tinuruan ka. Ang mother mo, tinuturuan ka maglinis. Napakahalaga noon sa buhay nating lahat. In the starting point ng discipline, tayo po ay pwedeng mag-resent, maging painful sa atin, but the end point is transformation. Proverbs 10:17, ano ang sinasabi sa atin ng Kawikaan 10:17? Proverbs 10:17. Ano ang sabi diyan? Kawikaan 10:17. Okay. Basahin po natin. He who heeds discipline shows the way to life. But whoever ignores correction leads others astray. Yung marunong talagang tumalima sa disiplina, it shows the way to life. Dinadala ka sa talagang buhay. Pero yung mga nag-ignore sa correction, it leads others astray. Naliligaw ang tao. Kaya nga napakalaga sa buhay nating lahat, kung meron tayong dapat matutunan sa disiplina ng Diyos, tayo po ay matuto. Sapagkat kapag hindi natin tumalima, hindi tayo tumugon sa disiplina ng magulang natin sa earth o disiplina ng Diyos, tayo po ay talagang totoong mapapahamak. If you think there's nothing wrong with you, parang ayaw mo ng disiplina. Di ba? Minsan, pag ayaw mo ng disiplina, parang tingin mo, wala namang mali sa akin eh. Parang tama ako lagi eh. Kaya ayaw mo ng disiplina. O if you think na you are right, aayawarin mo ang disiplina. If you think you don't need change, aayaw ka rin sa disiplina ng Diyos. Pero ang Diyos, dumidisiplina siya. Kaya nga, tayong lahat, sapagkat nais ng Diyos ang pagbabago. Change is the biggest room for improvement. Ang pagbabago, ang pinakamalaking silid sa pag-improve ng buhay nating lahat. Gusto ng Panginoon, ma-improve tayong lahat. Gusto ng Panginoon, maingatan tayong lahat. Gusto ng Panginoon, maiayos ang buhay nating lahat. Sapagkat the healthy attitude when you are undergoing discipline ay ikaw ay sabi nga talagang, yung bang open sa disiplina. Ang sabi ng Psalm 119 ng Psalmist, verse 71, it is good for me to be afflicted. Napakabuti, sabi nga, mabuti sa akin na ako'y nasugatan. Ano ang sabi diyan sa 71? Psalm 119:71. Okay, meron binanggit sa atin ng psalmist, ang sabi diyan, it was good for me to be afflicted so that I might learn your decrees. Mabuti, Panginoon, na ako ay talagang nasugatan mo o talagang ako'y pinalo mo upang matutunan ko ang aking leksyon. Many times, kung tayo po ay talagang tunay na kumilala na sa Lord, na nakarinig na tayo ng Word of God, maraming panahon na tinuruan tayo, pero inuulit-ulit mo pa rin ang mga kasalanan, ginagawa mo pa rin yung mga dati mong ginagawa, maraming bagay kang mawawala sa buhay mo. I have seen lives destroyed by disobedience and stubbornness. Maraming beses na tinuturuan ng Diyos, hindi lang sarili niyang buhay ang nawala, pati pamilya niya ay nawala sa Kanya. Kaya nga dyan natin makikita ang Diyos ay patuloy tayong tinuturuan, kaya tayo ay may disiplina, sapagkat gusto ng Panginoon matutunan natin kung ano ang tama at mali sa buhay nating lahat. Dito po ay pinapakita sa atin, ang Panginoon ay hindi niya gusto na talagang tayo ay paluin, pero pwedeng mapilitan ng Diyos kapag tayo ay matitigas ang ulo. And I believe, ganon ang ginagawa ng Panginoon sa buhay ng tao ngayon.
Napakahalaga nito. Na may mga times, napakahirap mong unawain, it's so difficult for you, na talagang maintindihan mo na you are under God's discipline until you look back on the situation na sasabi mo, kaya pala dumadaan ako sa matinding problema ngayon at nagkakabuhol-buhol ang buhay ko dahil marami palang palpak na akong ginagawa sa buhay ko. Kaya nga, yung mga bagay na yon ay talagang inaayos tayo ng Panginoon. And ang pinakamahirap ay talaga naman, nakarinig na tayo ng Word of God. Naranasan na natin ang kabutihan ng Diyos, pero matigas pa rin ang ulo natin, ginagawa natin ang gusto natin. Pansamantala, nag-e-enjoy ka sa kasalanan, sa pagsuway mo sa Panginoon, pero katapos-tapusan, ikaw din ang aani. Kaya nga, sabi ng Panginoon sa atin, sa kanyang salita, sabi nga dito, my son, do not make light of the Lord's discipline. Huwag mong batingnan ng para bang baliwala ang disiplina ng Diyos. Do not lose heart when He rebukes you. The Lord will surely rebuke you because the Lord disciplines those He loves and He punishes everyone He accepts as son. Pag mahal ka ng Diyos, ikaw ay didisiplinahin. Kaya nga, may mga tao na talagang dinadaan ng Panginoon sa matitinding sitwasyon ng buhay at doon nakikita nila disiplina ng Panginoon yun. Na many times hindi nila maintindihan bakit, naalala ko noon may isang dating kapatiran dito na nawala na, umuwi na sa Diyos. Nasa loob siya ng church, pero andun pa rin siya sa bisyo ng mundo. Inom dito, pero pag Sunday, parang antino. Yung pala, mula Lunes hanggang Sabado, hindi pala siya matino. Yung pala ginagawa niya yung gawi ng mundo. Umiinom, lahat, tapos pumupunta pa sa mga beer house. Alam ko, ginagawa daw niya yun. Na-confess niya, nung minsan, ay dumadalaw ako doon at kinakausap ko siya. At then, isang araw, nagkasakit siya, nagkaroon siya ng lymph node cancer. At doon, ang sabi ng doktor sa kanya, nagpatingin siya. Kaagad, sinabi ng doktor, ito ang sakit mo, meron kang cancer, lymph node cancer. Dok, hindi mo naman ako dinahandahan, parang ang bilis-bilis naman ang pagkakasabi mo. Hindi mo naman inunti-unti na ako'y may sakit, kailangan kong ganito. Talagang diretso, sinabi ng doktor, meron kang cancer. Para siya na-shock nung sinabihan siya. Pero kahit yung pananalita ng doktor, I believe, yun ay ginamit sa kanya para siya'y biglain at sabihin, magsisi ka na. And then, we bargain na siya ay talagang pagalingin, bigyan ng Diyos ng pagkakataon. Pero still, andun pa rin siya sa sitwasyon. One time, kinausap ko siya. Ang sabi niya ganon, alam ko, hindi na ako pagagalingin ni Lord. Bakit mo nasabi yan? Kasi napansin ko at nararamdaman ko, kung ako man ay gumaling, sa pakiramdam ko, babalikan ko pa rin ang dati kong kasalanan. Nung time na narinig ko sa kanya yon, wow, it means something na kinakailangan palang alisin na to sa mundo ng Diyos. Kaya nga alam niya na babalikan pa rin daw niya ang kasalanan, nararamdaman niyang babalikan niya at hindi niya pa rin tatalikuran. Kaya nga po dito ipinapakita sa atin, ilang kayang mga tao na kahit nakarinig na ng Word of God, patuloy pa rin binabalik-balikan ang kasalanan at ini-enjoy ang kasalanan. I remind you, huwag nating biruin ang pwedeng gawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos sa'yo, I tell you. Kapag hindi tayo natuto, matindi ang aabutin mo, o maaaring may problema ka na ngayon, o maaaring nandun ka na sa disiplina, pero patay mali pa rin tayo at tayo ay kinakalos, tayo ay talagang medyo tinubuan na ng kalyo sa puso at hindi pa rin natin pinapansin, ikaw pala ay nasa disiplina ng Diyos. And I just pray na ito ay napakahalagang matutunan ng tao. Bihira pa ako mag-topic ng discipline. Pero isang bagay, dinala ako ng Diyos dito. I believe may tatagpuin ng Diyos ngayon. Meron. Sigurado ako doon. Sigurado ako. Hindi pwede ibigay ng Diyos to na walang dahilan ng Diyos sapagkat nang hihinayang ang Diyos sa buhay ng taong nagmamatigas sa Panginoon. Hebrews chapter 3, anong sabi po dito? Hebrews chapter 3. Ang sabi dito sa verse 7 hanggang 8,
Hebrews chapter 3, verse 7 to 8. Okay, hanggang 10 siguro. Okay, basahin po natin lahat. So as the Holy Spirit says today, if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion during the time of testing in the desert, where your fathers tested and tried me, and for 40 years saw what I did. That is why I was angry with that generation, and I said, their hearts are always going astray, and they have not known my ways. Wow! This was a powerful rebuke ng Diyos sa bansang Israel. Kaya nga ang sabi dito ng banal na Espiritu, today, pakisabi mo sa katabi mo, today. Ngayon yon, hindi bukas ha. Kasi mayroon tayo mga dili-dali attitude na mayroon itinuturo ang Diyos. Hindi, isang pa muna, teka lang, tsaka na ako magbabago sa New Year. Totoo yan, totoo. Sa New Year's resolution, gagawa na naman ako ng pagbabago. Sa totoo lang, pag mumukha mo pa lang, talagang parang ayaw na magbago eh. Diba? Kaya nga sabi, today, when you hear the voice of God, do not harden your hearts. Pakisabi mo ulit, today, do not harden your heart. Pag alam mo yung katabi mo ay matigas ang puso, tigasan mo today. Do not harden your heart. Huwag mong patigisin ang puso mo. Sapagkat pag pinatigas mo ang puso mo, ito ay tawag dito as you did in the rebellion. Rebellion, sa harapan ng Diyos, sinabi nga sa Samuel, it is, sabi nga, the sin of rebellion, ang katumbas ay witchcraft. Pag daw ang isang tao ay nagre-rebelde sa Diyos, ang katumbas nito ay ang tingin ng Diyos sa'yo, mangkukulam ka pala. Rebellion? Look at your neighbor, kung mukhang mangkukulam na yan. Ha? Kasi nga, rebellion or disobedience ay ang katumbas nito, sabi sa Samuel, ay ito ay witchcraft. Witchcraft ito. Kaya nga, during the time of testing in the desert, sila'y tinest ng God sa disyerto, na kung saan yung mga unang ama nila ay talagang tinest nila ang pasensya ng Panginoon. Kaya nga kung ano-anong naganap sa kanila, merong mga times na nagpalabas ng ahas ng Diyos, bumuka ang lupa. Kaya nga sabi ng Panginoon sa verse 10, that is why I was angry with that generation and I said, their hearts are always going astray and they have not known my ways. Na talagang sila ay talagang naliligaw ng patuloy. Hindi nila alam ang ways ng Panginoon. Kaya, ang sabi ng Panginoon sa verse 11, So, I declared an oath in my anger, they shall never enter my rest. Wow! Sabi nga ng Panginoon, kaya nga ako ay nangako dahil sa aking galit, hindi sila papasok sa kapahingahan ko. Mga kapatid, kaya maraming tao, very restless person. Walang kapahingahan yan. Hindi napapahinga ang isip, ang puso niyan, walang kapahingahan, walang kapayapaan, sapagkat matigas ang ulo sa Diyos. Napakahalaga, ano pat aking isinumpa sa aking kagalitan? Mabigat bang magalit ang Lord? Ha? Nakakatakot bang magalit ang God? Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Alam niyo, ito'y mabigat na issue. Hindi sila makakapasok sa aking kapahingahan. Akala mo pag namatay ka, pahinga ka? Hindi. Kapag tayo ay namatay na talagang hindi tayo sumunod sa Panginoon at hindi natin isinuko ang lahat ng mga bagay na dapat natin isuko sa Diyos, doon sa kabilang buhay, mas matinding kaguluhan ang mararanasan mo sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy na ang uod ay hindi namamatay. Kaya nga dyan natin makikita, hindi papasok sa kapahingahan ng Diyos ang mga taong matigas ang puso, ang ulo sa Diyos. At dito po nakikita ko, ito isang katotohanan. Hindi po tayo nasa loob ng church ay malambot ang puso natin. There are people inside the church, they're still stubborn, rebellious to God. Na minsan, nasa ministeryo na nga stubborn pa rin Kaya nga dyan natin makikita, napakalaga sa buhay natin ito. I've seen it sa buhay ng mga dati kong mga kasama sa church. Nakita ko yan. Kaya nga tuwing talagang, sabi nga talagang pagtanggap na lang sa Panginoon, yan ang mga suki.
Yung mga suki, tanggapin natin ang Panginoon, suko natin, buhay natin sa Panginoon. Makikita mo yung kamay nila, lagi nakataas. Tandaan natin, itaas man natin ang dalawang kamay natin kasama paa natin. Kung ang puso natin, hindi natin tinataas sa Diyos, walang magyayaring pagbabago. Kinakailangan magbago na tayo. This is the moment for all of us. God's voice is so strong. Matindi ang tinig ng Diyos na kinakailangan magbago na tayo. Kinakailangan makita sa atin ang totoong pagbabago sapagkat it matters so much to God. The transformation that He is expecting from us. Proverbs 10:17, ano po ang sinasabi sa Kawikaan 10:17? Kawikaan 10:17, meron sinasabi sa atin ng Bible. Okay? Kawikaan 10:17, ang sabi dyan, he who heeds discipline shows the way to life, but whoever ignores corrections leads others astray. Okay, naulit natin to, no? Okay. Now, ang sabi po dito, 24. Tingnan natin. 24. What the wicked dreads will overtake him. What the righteous desire will be granted. Wow. Kung ano ang kinatatakutan ng masama, ay talagang sasalubungin siya nito. Pero ang isang matuwid, anumang ninanais niya, ipagkakaloob ng Diyos. Ang takot ng masama ay darating sa kanya. At ang nasa ng matuwid ay ipagkakaloob. Alam nyo, may mga bagay na dapat nating makita sa Biblia. Kapag po tayo lumilihi sa kalooban ng Diyos, mayroon kang kakatakutan. May kakatakutan ka. At yun ay mangyayari sa'yo, yung kinatatakutan mo. Isang araw mangyayari kapag hindi natin itinuwid ang kinatatakutan natin. Kaya nga, if you hear the voice of God, do not harden your heart. Huwag natin patigasin ang puso natin. Hebrews 10:31. Hebrews 10:31. Hebreo 10:31. It is, basahin po natin lahat, it is a dreadful thing to fall into the hands of the living God. Nakakatakot ang mahulog ka sa kamay ng isang buhay na Diyos. Nakakatakot, bakit na mahulog ka sa kamay ng isang nakakatakot na Diyos? Sapagkat God knows ang mga buhay nating lahat. Alam ng Diyos ang lahat. Kaya nga po, kinakailangan kung meron tayong i-desire, magpabago na tayo sa Panginoon, sapagkat yun ang healthy attitude. It's difficult to know kung tayo po ay dinidisiplina ng Panginoon hanggat nandun ka pa sa sitwasyon na para bang maayos ka pa. Pero kapag meron ka na sitwasyon na hindi na maganda ang nangyayari sa'yo, doon mo lang marirealize, meron palang ginagawa ang Diyos sa buhay mo. At doon mo mamimiss ang lahat, marami ka nang nawala sa buhay mo. Marami nang nawalang pagpapala, nawalang pagkakataon, na nawala sa buhay mo at doon ka lang matututo kapag marami nang nawawala sa iyo. Diyan natin makikita na napakahalaga sa atin ang disiplina ng ating Ama sa Langit. I remember yung pinuntahan kong church sa Moriones. Ilang palit na ng pastor doon dahil nag-immoral yung pinaka-founder hanggang 3 pastor ang naghawak, puro mga nag-immoral lahat, pero hindi nakat ang sumpa. One time may nag-invite sa akin doon na sabi, pwede bang ipag-pray nyo ng deliverance ang church namin? Ang sabi ko, sige, pagpunta ko sa Moriones, kitang-kita ko, structure pa lang ng church, may something wrong na. The atmosphere itself, there's something wrong. And then, gumawa kami ng mga gesture, and then sinunog ko lahat ng mga kasalanan na in-impress na ng God. And then, nag-ano kami ng palayok, pagkasunog doon ay dinurog namin ng palayok, and we destroy the spirit of sin in this church. But you know what? Yung founder na yun ay ini-invite nilang pumunta dahil may gagawin sa church. Dahil gusto na nilang makat. Yung founder na yun ay nawala, nagkaroon siya ng diabetes, siya ay naputulan ng paa, at siya ay talagang naputulan na ng paa. Dating pastor yun patuloy na umiinom pa rin ng alak.
And then, yung sumunod na pastor, naging immoral din, ganun pa rin. Yung susunod na pastor, ang naiwan doon, yung asawa ng pastor, siya ang naiwan. Dahil yung pastor na dati nag-elope sa ibang babae at talaga iniwan ng ministry. Destructive. Hanggang dumating sa point, na yun nga, na-invite niya ako doon sa church. And then after that, na nag-preach ako sa church, we will destroy the spirit of darkness in this place. We will destroy the spirit of sin in this place. We cut everything in Jesus' name. Yun ang ginawa namin at the time. And then after 3 days, nagpakita yung pinaka-founder na pastor, pumunta sa church at humingi daw ng tawad. On the 7th day, pinatay na siya ng Diyos. Kaya nga dyan natin makikita na ang Panginoon ay talaga nagpapahayag sa atin, the Lord can discipline us. Doon sa Real Quezon, nakita ko paano nagdisiplina doon sa Door of Faith Church. Na nagkaroon ng mga pagkakamali doon sa loob ng church, dinisiplina ng Panginoon, nagkaroon ng landslide doon, na destruction, na nabaon ng maraming member ng church. And I pray, tayong lahat, gagawin natin ang pinakadapat para sa Diyos. Amen? Nalungkot ako doon, nung nakita ko yung place na yon. Dahil yung church na yon ay hindi nagpa-correct sa God. And I just pray na tayong lahat, di-desire natin maging maayos tayo sa harapan ng Panginoon. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. We need to see God sa kanyang perspective regarding mga things sa buhay nating lahat. Although hindi lahat ng kalamidad ay directly galing sa Diyos, of course, pero if we rebel against God and refuse to repent when God is identifying something sa buhay nating lahat, mga weaknesses natin, faults natin, sin in our lives, dapat matutunan nating humingi ng tawad sa Panginoon. Sapagkat yun ang gusto ng Panginoon eh. Kapag tayo ay talagang kinokorek ng Panginoon, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Therefore, ang sabi dito, since we are surrounded, sa verse 1 ng chapter 12, by such great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders us and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Tayo tumakbo talaga sa takbuhin na ibinibigay ng ating Panginoon sa atin. I remember noon, merong dating church namin noon, may isang teacher, nagkasala ng immoralidad at nalaman ko yun. Alam ni Mrs. Dilo yun, alam ni Mrs. Quijano. I went to that school at sinabi ko, if you will not repent, I will report you to the principal. Hindi niya ginawa. Ang ginawa niya, umalis siya sa school. At hindi siya naghingi ng tawad. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya, for so sure, kapahamakan ang aabutin niya. Kaya nga, many times, tayo ay nire-rebuke ng Panginoon sa paraan niya. Kung ikaw may mga magulang na sumasaway sa iyo sa mga maling gawin mo, pasalamat ka, sila ay bibig ng Diyos para sa iyo. Amen? Kung may mga magulang ka na ikaw ay tinutuwid, pasalamat ka. Many times, sila ay bibig ng Diyos para sa iyo. Ang napakahirap, baka pati donkey gamitin sa iyo pag matigas ang ulo mo. Naalala niyo si Balaam? Pati donkey pinagsalita, ang tigas kasi ng ulo. Kaya nga napakalaga sa buhay nating lahat na tayo ay magpasakop sa Panginoon. Ang sabi nga diyan, tayong lahat ay tunay na magpatuwid kung tayo tinutuwid ng Panginoon. Many times kapag may mali tayong ginagawa, He will use guilt. Magkakaroon ka ng guilt, crisis, or bad experiences to bring us back to God. Mahirap ba ang panunumbalik minsan sa Lord? Parang madali-dali pa, may guilt. Paano pag crisis? O paano kung pamalo na ng Diyos ang susundo sa'yo? Kamusta na tayo? Napakahirap bang paluin tayo ng Diyos? Kaya nga, dito po makikita natin yung mga bad experiences ay magdala sa atin ng talagang paggising sa katotohanan. Napakalaga na hayaan natin ang Diyos ay kumilos sa ating lahat. We are all in the process of changing. God is not yet finished in your life. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Always, meron tayong leksyon na itinuturo ang Panginoon sa buhay nating lahat. Great lesson to learn.
great lesson to treasure, take it seriously. Kapag tayo ay tinuturuan ng Diyos, take it seriously. Na wag natin biruin ng Diyos. Amen? Sapagkat may tuturo ang Panginoon. Kapag tayo narinig natin ang tinig ng Diyos, wag natin patitigasin ang buhay natin, ang puso natin. Alam niyo kung bakit? Jesus came to, sabi nga, to give us life and have it more abundantly. But Satan came to steal, to kill, and to destroy. Kapag tayo hindi nakinig sa God, pwedeng kapahamakan ang abutin natin. Na napakahirap, gusto ng Panginoon ang buhay mo ay hindi talaga maging miserable. Kaya nga, kahit minsan Kristiyano na, nagiging miserable ang buhay, matigas ang ulo kasi. Amen? Pakisabi mo ulit sa katabi mo, huwag matigas ang ulo. Ha? I believe lahat tayo ay pwedeng maging matigas ang ulo minsan eh. Kaya nga kinakailangan matutunan natin ang tinuturo ng Diyos. Don't take God's discipline lightly. Number 2, don't take God's discipline negatively. Huwag kang maging negative. Ang sabi dyan sa verse 7, finish hardship as discipline. God is treating you as sons. For what son is not disciplined by his father? If you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are illegitimate children and not true sons. Kaya nga kung halimbawa gumagawa tayo ng hindi tama at merong pagtutuwid ng Diyos, pasalamat ka, totoo ka palang anak, kaya may disiplina. Moreover, we have all human fathers who discipline us, and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of our spirits and live? Na ating Ama ng ating mga espiritu, sabi nga napakinggan natin, para tayo mabuhay. Ibig sabihin, dito po makikita natin, hindi nagbibiro ang Diyos sa buhay natin ngayon. Tandaan nyo, kung ang Diyos ay seryoso noon, mas seryoso siya ngayon because He is coming so soon. Napakalaga nito sa buhay natin lahat. Kaya nga, kung meron tayong gagawin, seryosohin natin ang Panginoon sapagkat God wants us to do what is right unto Him. Don't take discipline of God negatively. Magkaroon tayo ng healthy perspective sa mga disiplina. Every discipline is for our own good. Para sa ating ikabubuti ito. A positive person will take discipline in a right spirit. Kapag positive tayo, titignan mo ang disiplina sa tamang espiritu, on positive heart. We should avoid to have a wrong heart and a wrong mind regarding the discipline. Sapagkat, kapag po tayo ay merong maling pananaw at puso sa disiplina ng Diyos, hindi tayo matututo. Babalikan pa rin natin ang dati nating ginagawa. Pero pag positive tayo sa disiplina, diyan tayo matututo at hindi mo na uulitin ang iyong pagkakamali. Kaya nga po, napakalaga, nire-reflect ng earthly father ang heavenly father natin. Kung merong mga ini-impose na disiplina ng tatay natin sa lupa, well and good. Di ba? Sapagkat kailangan lang natin ay sumunod. Pag sumunod ka, para kanino kaya yun? Pag sinabi ng magulang mo, anak, mag-aral kang mabuti, para kanino kaya yun? Sa kanya o sa iyo? Anak, huwag ka munang magpapaligaw o manliligaw hanggat hindi ka pa tapos. Anak, para kanino yun? Sa iyo o sa kanya? Ha? Bakit kaya pinipigil-pigil ng tatay ang anak? O ng nanay ang anak? Alam niyo kung bakit? Hindi ka pa mature eh. Baka talagang mag-landslide distraction ka eh. Kaya nga minsan, kala mo lang para mahigpit lang sila sa'yo. Hindi. Kasi nakikita ng mga magulang, hindi ka pa nasa tamang gulang para ikaw ay pumasok sa isang relasyon na pwedeng magpahamak sa'yo. Ilang kaya ang mga kinanselan ko na nagkaroon na naman kung ano-ano mga problema sa buhay dahil sumuway sa magulang? Napakarami na. Napakarami na. Kaya nga dyan natin makikita, tayong lahat ay tinuturuan ng Panginoon na tayo po ay talagang sumunod. Kaya nga sabi sa Bible, sa Bible, sa 10 Commandments, respect thy parents so that you will live long in the land. Yan lang ang may pangako, so that you will live long in the land. Lahat ng 10 utos, wala namang pangako dun eh.
so that you will live long in the land. Napakalaga ito. Kaya tayong lahat ay tinuturuan ng Panginoon na tayo po'y magpadisiplina. At the end of the day, pag tayo tumanggap ng disiplina, meron tayong positive attitude, talaga naman, mapapansin mo, ikaw pala ang makikinabang. Pero kung nagmamatigas tayo, tandaan natin, it will be too late for us to ask for advices dahil marami, too late the hero, napahamak na bago pa humingi ng advice. Kaya nga, dyan natin makikita, ako, naniniwala ko, ang mga matatanda, iba ang kutob niyan. May ibang kutob ang matatanda. Di ba? Sino dito ay matatanda na? Ayaw tuloy. Yung may discernment ka eh. Meron kang nararamdaman na dapat ilaga ng mga young person eh. Kaya nga, minsan, pag hindi ka nakinig, talaga makapama ka. Minsan, huli na, tsaka ka pa makikinig. Huli na eh. Di ba? Ilang kaya nagsabi na nag-asawa ng maaga, kung siguro tapos nagkahiwa-hiwalay at pagkatapos na-born again, sasabihin ngayon, kung ako ay na-born again nung bata pa ako, siguro hindi ako napahiwalay, siguro hindi ganito buhay ko, siguro hindi ko dinaanan ito. Di ba? O ang blessing ng mga kabataan, bata ka pa lang, nasa loob ka na ng church. Natuturuan ka. Napapaalalahanan ka. Hindi ba? Kaya nga, I thank God, dahil talaga, bata ka pa lang, nahuhubog ka. Walang problema kung tumibok ang puso mo, bata ka pa eh. Talaga naman kung di tumimbok yan, di ka naman tao. Pero, sabi nga, medyo hinay-hinay. Di ba? Hinay-hinay. Wag muna, sabi nga, wag muna magmamamadali. Kasi ang nagmamamadali ay ano? Hoy, isigaw nyo. Ang nagmamadali ay ano? Ang nagmamadali ay pangit. Kaya nga, dito makikita natin, abay, mga kabataan natin, magaganda at gwapo to. Di ba? Kaya hindi nagmamadali ang mga yan eh. Okay? Kaya nga, assurance ko naman sa mga magulang na, mga ibang magulang, alam ko naman ang mga bata natin, alam na nila kung ano ang dapat nilang maging katatayuan. Amen? Di ba? Ba't hindi? Pag natutunugan ko na halika rito, mag-usap tayo. Kaya nga kinakailangan medyo, sabi nga alam niyo kung bakit? Sabi nga, the critic of your soul is the lover of your soul. Amen? Yan ang nagbabantay sa iyo na pwedeng huwag kang mapahamak. Alam nyo, pinakamasarap, sumunod lang tayo, mapapagpala ka. Amen? Mapapagpala ka, sigurado, walang masuwayin na pinagpala at sigurado lahat ng masawayin, pinagpalo, hindi pinagpala. Yun lang masunurin ang pinagpagpala. Okay, kaya tayong lahat, anong sabi nga dyan sa Hebrews? Ito, consider first the consequences of everything you will do before you step forward. I-consider mo muna ang mga konsekwensya ng bawat gagawin mo bago ka mag-step forward. Ano ang sabi sa Hebrews 13, verse 4? Hanggang 5. Hebrews 13, 4 to 5. Marriage should be honored. Basahin natin lahat. Marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure. For God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Dalawang bagay yung tinapik dito, nitong author, sex and love of money. Na dito po, ito ay problema ngayon ng mundo. Napakalaking problema ng mundo. Ilang kaya yung mga kabataan nung araw, nung magbo-boyfriend pa lang, ay binibigyan ko na ng warning, still, ginawa pa rin. At sila'y nagsuffer. And then, misa magpapakancel kahit mag-asawa na, nagdidilubyo ang mga buhay. Kaya nga sasabihin ko, ano ang sabi ko sa inyo? Hindi ba? Oo nga po. Kaya nga dyan natin makikita, napakalaga, sabi nga talagang, tingnan mo muna yung magaganap bago ka humakbang.
Tingnan mo na ang aanihin mo bago ka humakbang. And even yung love of money. Kaya nga dyan natin makikita na huwag tayo magiging dishonest. Napakalaga sapagkat kahit nasabi mo yung love of money sa 5 centimos, kapag ikaw ay napasukan ng pag-ibig sa salapi, pwede ka maging dishonest. Kaya nga yung love of money ay talagang dapat, sabi nga, wala sa atin yung bilang mananampalataya. Kinakailangang maging maingat tayo sapagkat the love of money is the root of all evil. Ang sabi ng Bible. Then, forbidden din anumang sexual relationship na hindi sa ng marriage. Kinakailangan kasal ka muna bago magaganap ang dapat. Kaya nga so hard. Nasa panahon natin ngayon, ito ang mga usong trending ng mundo ngayon. Parang uso ngayon yan. Kaya nga napakalaga, sabi nga, bawal na si Maria Clara ngayon daw eh. Pero alam nyo, ang lalaki, mas ite-treasure niya ang babaeng mas Maria Clara kaysa Maria Capra. Totoo yan. Yung mga easy, kali lang umuuna. Text lang umuuna. Alam niyo mga kapatid, I tell you, mahalaga pa rin yung tayo ay maging maayos tayo. Ako natutuwa ako sa mga young people na pag may liligawan, nagpapaalam pa eh. Pwede po bang ligawan ko? Oh sige, by all means, sige. My prayers is with you. Diba? Bakit? Ibig sabihin, matino yan. Di ba matino yan? Ibig sabihin, matino yan. Malinis ang intention niyan. Pag yung mga nanliligaw sa inyo, mga kabatid, at ayaw magpakita sa magulang nyo, at parang multo magulang nyo, matakot ka dyan. Kinakailangan maging maingat. And then, I pray na kayo mga young people, magiging maayos. Amen? Salamat sa Lord. Palakpakan nga natin mga kabataan natin. Totoo yan. Kaya nga napakalaga sa buhay nating lahat. So hard to start wrong. Sapagkat, so sure you will end wrong. Don't let the enemy trap you with this bait. God will not command us anything na hindi para sa ating kabutihan. Proverbs 5:21 to 23. Proverbs 5:21 to 23. Proverbs 5:21 to 23. Okay, basahin natin. For a man's ways are in full view of the Lord, and He examines all his paths. The evil deeds of a wicked man snares him, the cords of his sin hold him fast. He will die for lack of discipline, led astray by his own great folly. Wow! Ang sabi dito, ang lahat ng ginagawa ng tao ay in full view of the Lord, and He examines all his paths. Ine-examine ng Diyos ang dinadaanan natin lahat. Kaya nga dyan natin makikita, walang may tatago sa ating Panginoon. Kaya nga tayo pong lahat ay patuloy na makinig kapag tayo ay tinuturuan ng salita ng Diyos. The real danger when undergoing discipline is to become anger and bitter when God is disciplining us. Kasi hindi lahat ng nadidisiplina ay natutuwa sa Diyos o talagang, sabi nga, ina-appreciate ang Diyos o even yung mga nagdidisiplina. Kahit nga magulang, minsan nagagalit ang mga anak pag dinidisiplina sila. You will even doubt God's love, God's care, kapag hindi tama ang puso natin. At pwedeng kapag nire-resent mo ang discipline, carelessly, kapag ikaw ay umaayaw sa discipline, carelessly, tandaan nyo to recklessly, you will pursue wrong things. Kapag ayaw mo ng disiplina, carelessly and recklessly, you will pursue wrong things. Hahabulin mo ang mga maling gawi sa buhay. Pero pag ina-appreciate mo ang disiplina, ikaw ay mapapansin mo, magiging careful ka at mas magkakaroon ka ng tamang direksyon. Ito ay mahalaga sa buhay nating lahat. Tandaan natin, ito ay importante sa iyo na matutunan mo ang lahat ng ito. Kaya nga, lalo na pagdating sa sexual relationship.
Ano ang sabi sa Solomon, sa Song of Solomon ni Solomon, sa 8:4? Ang sabi, do not awaken love while it is not yet time. Huwag mong gisingin ang pag-ibig hanggat hindi pa panahon. Daughters of Jerusalem, I charge you, do not arouse or awaken love until it is so desires. Sa tamang panahon, pakisabi mo sa katabi mo, if you are a young person, sa tamang panahon. Sa tamang panahon. Mahalaga yan, sa tamang panahon. Kinakailangan yan. He played, sabi nga, isang example sa Bible. Alam niyo isang example. Ako bilang pastor eto, sasabihin ko ng tuwiran. Merong nakikipagrelasyon na kinakabahan ako at merong nakikipagrelasyon, kampante ako. Totoo yan. Merong mga nakikipagrelasyon, parang bang gusto kong bantayan, mayat maya. Meron naman, okay lang. Parang alam ko, hindi gagawa ng lagim. Diba? Pero dyan natin makikita bakit. Kasi alam niyo kung bakit? Many times, the Samson spirit is lingering on. Sino si Samson? Si Samson ay isang lalaki, a Nazarite, pinili ng Diyos, doon pa lang sa sinapupunan. Pero, ang sabi, he will become a Nazarite, maglilingkod siya sa Diyos, pero may number one kahinaan si Samson. Kaya may kantang, run, Samson, run. Delilah is on your way. Yun naman iba, feeling pogi, uy, daming Delilahs. Hindi. Tandaan nyo, kinakailangan ay talagang maging maingat. Kaya nga, paano nahulog si Samson kay Delilah? Kahinaan niya ang babae. Sinabi niya ang secret ng kanyang lakas. Pero ano ang nangyari kay Samson? In the end, siya'y namatay. At hindi niya na-fulfill ang destiny niya. He played with his emotion. Pinaglaruan niya ang kanyang damdamin. He played with temptation. Naglaro siya sa mga tukso. He played with the enemy. And what did he lost? Ano ang nawala sa kanya? The anointing, the calling, the destiny, the dreams. Nawala kay Samson. Nawala lahat. And even his very own life, nawala kay Samson. Nandun yan sa Judges 16. God gave us insights about discipline through the Bible characters. Let us avoid mistakes, the mistakes of others. Remember, if you are undergoing discipline, be positive. Amen? And then remember, sa buhay nating lahat, do not listen. Ito mga young people, kahit old people, do not listen to wicked and wayward people. Huwag kang makikinig sa mga masasama at sa mga ligaw na tao. They might lead you to your own destruction. Kasi may mga tao, kaibigan ang kinukonsult, yung kaibigan gusto kang mapahamak, lalo kang napapahamak. Hindi lahat ng tao ay pwede mong hinga ng advice kapag lalo na ikaw ay talagang papunta sa mali. Go to the people who are spiritual, na who love God and fears God. Sapagkat yun ang taong magtutuwid sa'yo. Yun ang taong magsasabi sa'yo ng totoo. Sapagkat yun ang gusto ng Panginoon maganap sa atin. Get the advices of spiritual people. Like si David, nang siya ay kinonfront ni Nathan. Alam natin, sabi ni Nathan, you are the man who sinned against God. Hindi nagalit si David kay Nathan, bagkus siya ay nagsisi sa Panginoon at sinabi niya, Lord, restore to me the joy of salvation. Lord, cleanse me with hyssop so that I will be clean, O God. Sapagkat nakita ni David na si Nathan ay padala ng Diyos sa kanya, na-rebuke siya, na-correct siya, naayos siya, and after that, David became mighty and powerful vessel of the Lord. Kaya nga kung meron kayong dapat na ayusin, huwag kayong pupunta sa mga taong hindi tama ang espiritu. Huwag na huwag. Sapagkat baka kayo mapahamak. And lastly, don't take it vengefully. Kapag tayo po ay dinidisiplina ng God, hindi kayong merong paghihiganti na, hindi ako total, hindi na lang maglilingkod sa Lord, ayoko na mag-worship, ayoko na lahat. Sinong tinakot mo?
Sino kaya ang mawawalan? Hindi ba? Huwag natin tingnan ang discipline na talagang hindi maganda sa buhay nating lahat. How do you respond to discipline? Kinakailangan maging positive tayo sapagkat vengeful spirit will lead you to your own destruction. I've seen lives na na-destroy. Mahigpit ang magulang, nag-elope, lumayo, nabuntis, bumalik. And then, tinanggap, pinatawad, bumalik na naman sa dating maling ginagawa hanggang dumating na pinagkasakit na ng Panginoon hanggang mamatay. Kaya nga dyan natin makikita, napakatindi nito. Kunwari, yung pedestrian lane na lang, bawal ang tumawid, nakakamatay. O ilan ang namatay kaya doon? Bakit kaya nilagyan na, bawal ang tumawid, nakakamatay? Ilan kaya tumatawid? Di ba marami? Tumatawid pa rin ang tao eh. Tumatawid pa rin. Kaya nga, napakalaga sa buhay natin, we should not rebel against God. Rebellion can be the outcome if we resent discipline. Kapag inayawan natin ang disiplina, God doesn't want us to miss the mark. Ayaw ng Diyos yun. Sapagkat we will lose the opportunity to change and become a better person, a better servant of God. Learning and changing, it is a lifetime process. Yung habang tayo natututo, lifetime process po ito. One way God is dealing with us is through discipline. He always wants the best for all of us. And He wants us to share, sabi nga sa Hebrews, His holiness and His righteousness. Gusto ng Panginoon, tayo'y makasahog sa Kanyang holiness, sa Kanyang righteousness. Kaya nga, tayo pong lahat ay tunay na nakakaranas ng discipline ng God. Ang sabi nga po dyan sa verse 11, verse 10, our fathers discipline us for a little while as they thought best, but God disciplines us for our own good, that we may share His holiness. No discipline seems pleasant at the time, but painful later on. However, it produces harvest of righteousness, peace for those who have been trained by it. Talagang nagpapatrain tayo sa Panginoon. Kaya nga, yun ang resulta. Remember si David, kung paano niya iniyakan ng gusto ang disiplina ng Diyos sa buhay niya. When you are undergoing discipline, all you have to do is to be strengthened by God. Kaya nga, ang sabi dito, therefore, strengthen your feeble arms and weak knees, make level paths for your feet, so that the lame may not be disabled, but rather healed. May mga times na pinapakita sa iyo ng Panginoon ang disiplina para sa ganoon, lumakas ang iyong mga tuhod, ang iyong mga, sabi nga, ang iyong mga arms, ang iyong spiritual arms, spiritual knees, para wag kang maging pilay, magiging moldable tayo sa ating Panginoon. Na kung saan ang Diyos ay gusto tayong disiplinahin. Ito ang maling pagkukonfess. Minsan sasabihin, let's go back to the Lord. Hosea, ito ang nangyari sa bansang Israel. Hosea chapter 6, verses 1 to 3. Ito ang kanilang naging attitude ng bansang Israel na hindi rin nagustuhan ng Panginoon sapagkat merong mga taong nagsasabi na padidisiplina sa Panginoon pero mali ang puso. Para bang ang tingin sa disiplina at pagre-recover ay mertilate, mabilis. At alam nyo ba na merong mga kasalanan na pag dumating sa iyo ang pag-aani, ang tagal ng anihan? Yung konsekwensya. Merong mga tao ang tagal ng konsekwensya. Ito ang sabi dito, ng bansang sabi nga talagang taksil sa Diyos. Verses 1 to 3, let us read. Come, ito ang sabi nila, let us return to the Lord. He has torn us to pieces, but He will heal us. He has injured us, but He will bind us our wounds. And then, after 2 days, He will revive us. On the third day, He will restore us, that we may live in His presence. Let us acknowledge the Lord. Let us press on to acknowledge Him. As surely as the sun rises, He will appear. He will come to us like the winter rains, like the spring rains that waters the earth. Halika, lapit na tayo sa Diyos. Ikalawang araw, aayos na tayo. Ikatlong araw, marirevive na tayo. Alam niyo, ito ang pinakamahirap eh. You can choose the sin you want, but you cannot choose the consequences of it.
Na akala mo mabilis ang recovery, mabilis makabangon, mabilis kang makatayo, na parang ganito ang attitude ng tao. Halika, lapit na tayo sa Diyos. Pangalawang araw, unang araw, lapit lang tayo. Pangalawang araw, ano ang sabi niya dito? He will revive us. Pangatlong araw, marirestore na tayo, okay na tayo sa Diyos. Yun ang akala ng marami. Kaya nga ang sabi dito, what can I do to you, Ephraim? What can I do with you, Judah? Your love is like a morning mist. Ang pag-ibig mo sa akin ay katulad ng hamog lang. Like the early dew that disappears. Parang ang bilis mo magsabi na magre-repent, pero parang ang bilis mo rin mawawala. Therefore, ito ang conclusion ng God, I cut you in pieces with my prophets. I killed you with the words of my mouth. My judgment flashed like the lightning upon you. For I desire mercy, not sacrifice, and acknowledgement of God rather than burnt offering. Hindi ganun kadali. Alam niyo po, minsan ang pagkakasala, ang konsekwensya, napakabigat. Kaya nga, hindi ganun ang pagbabalik agad sa Diyos. Now, ano ang sinasabi sa atin dito sa Hosea chapter 12? Ang sabi diyan, Hosea 14, verse 9, ang sabi dyan, who is wise? Who is wise? Basahin natin lahat. Who is wise? He will realize these things. Who is discerning? He will understand them. The ways of the Lord are right. The righteous walk in them, but the rebellious stumble in them. Wow. Pakisabi mo sa iyong katabi, be wise. Sapagkat kapag tayo naging wise, marirealize natin ang mga pagtuturo ng ating Panginoon sa atin. How about kapag tayo may kapatid na nagkasala, nagkamali, meron mga things na nagawa na hindi tama, meron ka bang responsibilidad at responsibilidad ako? Sino dito naniniwala, you have a responsibility to those erring brothers? Ha? Sino? Naniniwala ba tayong lahat na meron tayong responsibilidad? Paano natin sila tutulungan? Yes. Basahin natin ang Galatians chapter 6, verses 1 to 3. Galatians chapter 6, verses 1 to 3. Paano yung mga kapatid natin na talagang minsan ay napaligaw o minsan ay nagkamali, nagkasala, paano natin sila tutulungan? You can be a great help to those who are, sabi nga, committing mistakes or faults. Anong gagawin natin? Pakibasa natin. Let's read. Brothers, if someone is caught in a sin, you who are spiritual should restore him gently. But watch yourself, or you also may be tempted. Carry each other's burden, and in this way, you will fulfill the law of Christ. If anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. Sino sa atin na hindi nagkakamali? Pakitaas nga ang kamay na hindi nagkakamali. Meron po ba? Wala. Now, kung merong panahon na ang kapatid natin nagkamali, meron tayong responsibilidad. Ano ang responsibilidad natin? Restore them gently. Na talagang panumbalikin natin sila gently. Bakit? We will be accountable to God. We are responsible to restore them. If we will become harsh and hard to them, one day, the Lord will allow you to commit mistake and sin, then you will take the consequence. Kaya nga, mahirap. Sapagkat sabi nga ng 1 Corinthians 10:12, take heed, lest you fall. Mag-ingat ka, baka dumating ang time, ikaw naman ang babagsak. At kapag nangyari, yung tayo ay naging hard sa iba, it will come at your lap, darating sa iyo. Kaya nga, napakalaga ito. Let us be more compassionate to those who commit mistakes. Considerate to them, forgiving, understanding. Many times, pag nagmi-minister ako sa mga taong ganyan, isa lang ang sasabihin ko, nothing changed. I still love you. I still care for you. Hindi kita tinitignan sa kulang mo, sa mga pagkakamali mo, tinitignan ko paano ka babangon, paano ka marerestore sa Diyos. Kahit na anong nagawa mo, kung ang Diyos nagpapatawad, sino kaya tayong tao na hindi
magbigay ng allowance sa kapwa-tao. You know what? What you sow, you will reap. Yun ang Bible. Kaya to those who are erring brothers and sisters, let us be understandable, considerate, compassionate, merciful, sapagkat yun ang gusto ng Diyos para sa atin. Let us have a reflection and evaluation of what we are doing. The Lord will push us to become the best person that He wants us to be. Amen? Kaya nga, palakasin mo ang iyong mahihinang tuhod, ang iyong mahihinang kamay, na minsan nahihirapan kang itaas sa Diyos dahil meron kang mga pagkakamali at pagkakasala sa Panginoon. Palakasin mo ang iyong buhay sapagkat hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Oo, pwede nagkakamali ka, pero the Lord will restore you. The Lord will heal you. The Lord still loves you. He is your Father. Amen? Mahal tayo ng ating Diyos. Mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya nga, huwag natin pabayaan sa mga pagkakamali natin, ilayo tayo completely sa God. I know this message has something to do in your life. Merong idinidil dito, major. Talagang dinidil ng Lord. At meron dito, major. At meron dito, minor. Pero, ano man ang stage ng buhay mo, kinakailangan, handa tayong sabihin sa Lord, do unto me what you want, O Lord. Change me, transform me. Sino po dito, sasabihin sa ating Tatay sa Langit, Panginoon, kung may pagkakamali ako, ayusin mo po ako. Lahat ng may pagkakamali sa Diyos, iisa lang ang gagawin mo. Ikaw ay magsasabi sa Lord, ngayon, Panginoon, today, as I hear your word, I will not harden my heart. I will obey. Isa lang ang gusto ng Lord sa atin, susunod tayo sa Diyos. Susunod tayo sa Panginoon. Siguro this time, pwede kaya isang worship song, diyan lang sa computer, pwede kaya? And then lahat tayo, padidil sa Lord. Lahat tayo, ha? Wala nang papanig sa stage, lahat na lang tayo. Isang worship song, na tayo, pakinggan natin ang worship song na ito, and let God deal with us. Kung meron mga bagay na gusto na ayusin ng God sa ating buhay, paayos na tayo sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Ang God, mahal niya tayo eh. Alam niyo, na-appreciate ko minsan yung mga tatay na talaga paano dinidisiplina ang anak. Kasi obviously, mahal nila ang anak nila, mahal na mahal nila. Kaya nga, hayaan lang natin pag-ibig ng Diyos, mahalin tayo, turuan tayo, at hubugin tayo ng Panginoon. Sapagkat God is moving sa buhay nating lahat. And I believe, lahat tayo ay pwede magkamali. Meron po ba ditong hindi na nagkakamali? Sino dito ang nagkukulang pa rin sa Diyos? Sino dito nasa stage ka na major sin na nagagawa mo sa Lord? O nasa major sin ka na at nasa minor sin ka na? O sinasabi mo pa lang, konti pa lang. Salamat kung konti pa lang, paayos ka na. Pero kung matindi na at malala na, pahubog ka na at padurog ka na. Ito ang panahon, padudurog tayo sa Panginoon. Amen? Sapagkat the Lord wants to discipline us. At ayusin ng Diyos ang buhay nating lahat. Merong gagawin ang Diyos sa buhay nating lahat. And you know what? Ang pinakamasarap, maaga pa lang ang kasalanan, naaagad na ng Diyos. Sapagkat mahirap, pag nandun ka na sa pinakamatinding paglubog sa kasalanan, mas mahirap kang iangat. Mas mahirap kang iangat. Tayong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. As Robin, prepare the song. Walang anas? Okay, mag-akapela tayo. Akapela tayo. Napakalaga sa buhay nating lahat na tayong lahat ay pahubog sa Diyos. Kung meron dapat iayos sa ating lahat, paayos natin sa Diyos. Kung meron tayong dapat bitawan natin. Kung meron tayong dapat palinis sa Diyos, palinis natin. And then, kung meron tayong dapat isurrender natin sa God. Huwag natin pabayaan, lumala ng sitwasyon. Alam nyo, marami mga tao,
hindi na nakahingi ng tawad sa Diyos. Kinamatayan ng kasalanan at hindi nakabalik sa Diyos. And I pray, habang may panahon, tayo hingi ng tawad sa Diyos. Isang gitarista kaya, Anton, ikaw. Ang pogi ni Anton, ah. Okay. Sige. Mga kapatid, isa lang ang gusto ng Lord. Paayos tayo lahat sa Diyos. Amen? The Lord will deal to us this morning. Let's just lift up our hearts to God as we confess everything to Jesus. Spirit and a contrite heart, you will not despise. You will not despise. You desire truth. In the inward part, a broken spirit and a contrite heart. A broken spirit and a contrite heart, you will not despise. You will not despise. You desire truth in the inward part, a broken spirit and a contrite heart. The second stanza. Lord, my heart is prone to wander, prone to leave the God I love. Here's my heart, Lord, take and seal it for your courts above. Who among you desire to be cleansed by God? Meron bang gusto mo na isuko sa Diyos ngayon? If you are that person that you want God to restore you, to cleanse you, to forgive you, so that you will experience revival in your spirit, just lift up your hands to God na sinasabi mong isinusuko ko ang kahinaan ko, O Diyos. May mga bagay na gustong i-deal sa'yo ang Panginoon na alam mo, pagod ka na sa kasalanan, pagod ka na sa pagkaligaw, pagod ka na sa mga ginagawa mong mali, pagod ka na sa maraming bagay. Ito ang panahon na sabihin mo sa Panginoon, Lord, tulungan mo na ma-restore ako. Tulungan mo, Panginoon, na maisuko ko ang buhay ko sa iyo. Kung mayroong mga bagay na dapat mong ihingi ng tawad sa Diyos, o kahit mga pagsuway sa magulang, na hindi mo nagagawa ang utos ng magulang mo, tandaan mo, bigay ng Diyos ang magulang mo, na nais ng Panginoon ituwid ka rin.
Are there rules in the house that you want God to deal with you? Na gusto mong kausapin ka rin at ayusin ng Panginoon. May mga bagay ka bang dapat iayos sa Diyos? Ang lahat na naisabihin sa Panginoon, Lord, meron akong dapat isuko sa iyo, narito ako, sinusurrender ko. Ayusin mo ko, Panginoon. Alisin mo ang katigasan sa puso ko. Alisin mo ang mga pagsuway ko. Alisin mo ang mga bagay na mali sa buhay ko. This is just a warning to everyone. Because the Lord brought us here today with this ministry na tunay na ang Diyos gusto tayong katagpuin. O meron tayong mga things sa buhay natin na dapat i-deal ng God. O may mga times we are so hard to those who are erring brother or sister that that God wants us to become compassionate, understanding, merciful to that brother or sister. Maybe the Lord wants to deal with you right now. Nais mo ba sabihin sa Panginoon, isinusuko ko, Panginoon? Sapagkat ayoko po, dumating ang panahon na ang pagkakamali niya, ang nangyayari sa kanya ay mangyari rin sa akin. Kung meron kang dapat hingi ng tawad sa Diyos, humingi ka ng tawad sa Lord. Just lift up your hands to God with a heart na completely nakasuko sa Diyos. Panginoon, narito po ang mga kamay at puso ng iyong mga anak na isinusuko sa iyo. Kilala mo ang bawat isa sa mga issues ng buhay naming lahat. Lord, kilala mo at alam mo ang mga bagay walang pwedeng maitago sa iyo. At sa oras na to, Panginoon, hugasan mo ang bawat isa ng iyong banal na dugo. Forgive each and every one with the sin that entangles us. Patawarin mo ang bawat isa sa mga kasalanan na nagagawa laban sa iyo. Hugasan mo ng banal mong dugo. At sa oras na to, Panginoong Hesus, ano man ang dealing na nais mo, we are willing to be dealt with you, sapagkat without the dealing, there is no healing, O God. Panginoong Hesus, katagpuin mo ang bawat isang mga anak mo na narito ngayon, na we don't want na dumaan pa sa isang mas mabigat na proseso ng disiplina bago kami matuto, O God. Turuan mo kami, Panginoon, na magpasakop sa iyong kalooban, sa iyong mga utos, at handa kaming sumunod sa iyo, O God. Panginoon, isinusuko ng bawat isang nagtataas ng kamay, anumang kahinaan, anumang kasalanan, na nais ng bawat isang ibigay sa iyo at talagang talikdan ito, Panginoon. At Lord, lahat na nagtataas ng kamay at nagsasabing, patawarin mo ako, linisin mo ako, Panginoon, humingi ako ng tawad. Lord God, buhusan mo ng makapangyarihang banal mong dugo, ang bawat isang humihingi ng tawad with sincerity and honesty, with transparency before you, that everyone will experience the washing of your blood, the cleansing of your power, O God, that everyone will be restored, everyone will be revived, because Lord, you decreed in your word, there is no forgiveness without repentance, O God. Lord, as we repented for all our sins, O God, let there be cleansing in the hearts of your people, and Lord, let there be restoration, let there be revival and breakthroughs in our walk with you, O God. Father God, salamat sapagkat patuloy mo kaming kinakatagpo at kinakausap in so many ways. And Lord, sinabi mo, when you hear the voice of you, O God, we will not harden our hearts. Lord, tenderize every heart in this place. Palambutin mo ang bawat puso. At hayaan mong bawat puso ay padurog sa iyo hanggang ito'y maging kawangis mo, Panginoon. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen, amen, amen. 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 God bless us all as we give our tithes and offerings to God.